So, welcome guys sa ating live market update. So, review natin yung market sa gold, Bitcoin, and USD pairs, no? Punta tayo sa higher time frame. Nakita natin na ilang weeks, ilang months na tayo bullish buy sa gold. So, if napanood yung previous market update natin, na call out natin yung bullish bias dito. Since mag-bullish move dito, nakita natin ilang days na tayo nag-bullish move sa gold. And right now, possible i-retest ng market yung previous all-time high dito sa taas, no? As long as nag-hold above sa key level, bullish bias tayo dito. And kaninang umaga and hapon, dito yung best entry natin ng buy position, no? Nung nasa price below key level, no? Combine with buy signal natin gamit yung trading system. So may alert signal yan sa Discord natin. Makita nyo dito na nag-alert yan dito nung 3 p.m. ng hapon and ng 9 a.m. ng umaga. Makita nyo dito yung signal natin, lahat yun naka-record sa channel natin, no? So, may buy signal dito, then yung bias natin dito. So, kaya tayo bullish bias. So, lagay natin. So, based sa key level, no? If yung price ay below key level, so, yung bias natin dito ay bullish bias, no? So, bakit tayo bullish bias? Based pa lang sa key level. So, bakit tayo bullish bias? So, dahil possible, logic dito, if yung price ay below key level, try natin balikan dito. So, if price ay below key level, possible, i-retest ang price yung key level sa taas, no? Kasi hindi naman isang direksyon yung market na isa na pababa lang, no? Possible mag-pullback yan or mag-reverse sa key level. So, kadalasan kasi dito sa key level, yung liquidity ng market or kung saan yung TP level natin if naka-buy position tayo. Kaya bullish bias tayo sa gold. So, best entry ng buy position ay price below key level, no? Then, meron tayong kanina umaga ay sa lower time frame, bullish bias naman tayo dyan, no? Ngayon is bearish bias na kasi tumaas na yung gold kaya naging bearish bias na sa market bias natin dito. Pero kanina umaga, bullish bias yan sa lower time frame, no? So, dalawang confirmation. Ulitin natin. Then, pangatlo naman, ito naman yung signal natin, yung alert signal sa Discord. Yung buy signal sa 50 minutes time frame. Meron rin signal yan sa 30 minutes and 1 hour time frame, no? So, ito yung mga bias na confirmation or confluence natin. Bakit tayo nag-buy entry? So, pwede ka mag-trade base lang dito or base dito or pwede rin dito. Then, na yun, example na yun dito ay combination ng tatlo. Pero kahit absent yung buy signal, pwede mo i-trade yan kahit ito lang or ito. So, hindi yan requirement na kailangan yung tatlong confirmation ay dapat lumabas para lang mag-trade ka. Kasi not every time lalabas yung buy signal, no? Example dito, pwede ka mag-trade dyan, no? Price below key level, then lower time frame, bullish bias. So, ayun yung mga opportunity ng buy setup, no? If mag-enter tayo ng trade. And nakita natin, nag-bullish move na siya and nag-hold above na sa key level, no? Almost 260 pips yung bullish move if dito ka nakapag-buy. If sa kung umaga nakapag-buy, if nag-hold position ka, almost 350 pips, no? So, pwede ka mag-take profit dito sa sell signal, no? Pwede natin gamitin yung opposite signal as take profit level. Kasi sa sell signal na yan is possible mag-pull back or reverse ang market. Kaya ideal na mag-take profit tayo dito. So, ano yung anticipation natin for this week sa gold? So, overall bullish bias pa rin tayo sa gold, no? So, if wala masyadong nagbabago sa sentiment ng market and fundamentals, no?
So, same pa rin bias natin as long as yung structure or price action ay nag-hold dito sa key level natin, no? Example dito, if maging bullish bias tayo, we want to see na mag-pull back lower ang gold sa key level, no? Ideal scenario natin, mag-rejection dito, mag-hold above sa key level, then dun tayo mag-enter ng buy trades natin. Pwede natin i-scalp trade, day trade, or swing trade yan. So, kahit anong trading style mo, pwede yan. Then, if mag-break below naman yan, pwede rin tayo mag-wait ng deeper pullback, no? Mas malalim yung pullback na to. So, mag-enter tayo ng buy position, same dito sa previous, no? Price below key level, best entry position ng buy trade natin. Siguro mag-pullback yan. If mag-pullback lower yan, i-retest yung previous low, then magkaroon ng momentum, no? And doon tayo maghanap ng buy position dito, pwede rin dito, dito, or dito. So, yun yung main concept kung paano gamitin yung system natin, no? Punta tayo sa higher time frame, sa H1. Tingnan natin yung structure, no? So, possible i-retest ng market yung high na to or yung previous all-time high, no? May all-time high. So, ito yung pinaka all-time high, no? So, if magtuloy-tuloy ang bullish momentum, yes, possible i-retest yung pinaka all-time high. If hindi naman, wala tayong masyadong volume or wala masyadong fundamental driver for gold upside, possible mag-range lang yan or mag-pull back lower naman. So, nakadepende yan sa market, no? Kaya always adapt, no? So, depende sa price action, sentiment, and structure ng market, no? Kung sell tayo or buy. So, you can take advantage yung pullback move. If mag-pullback sa key level or mag-wait ng pullback, then doon kung enter ng buy if magkaroon ng bullish momentum, no? Or nag-hold above sa key level. So, nakuha ba yung market update natin sa gold? Nag-echo pa rin ba, Dan? Sabi guys, if nag-echo, so yung mga nanonood na iba, so pwede kayo mag-chat if nag-echo ba or hindi. So mayroong konti. Sa Bitcoin naman, nakita natin dito. So recently, during London session, bumaksak ang Bitcoin sa taas, no? Nakita natin dito, mayroon tayong sell signal sa 1 hour time frame. Eh nakita natin bumaksak siya na yun. Possible mag-recover yan, no? If mag-hold above dito sa key level, itong key level na to, then may bullish momentum, possible i-retest ulit yung key level sa taas. Basta mag-hold above dito, rejection sa key level, bullish momentum, no? So, if mag-trade tayo ng buy sa Bitcoin, so dapat may risk reward ratio tayo, then set stop loss kung saan magiging invalid yung trade natin. For example dito, if mag-enter ka ng buy sa mismong key level, magiging invalid lang trade natin if nag-break below sa previous low, no, and nagkaroon ng bearish momentum. Set stop loss, no? Invalid yung trade setup nagkaroon ng bearish move. Below key level na, hindi siya nag-hold, no? So, before pa na kaysa mag-hold ka ng losing trade na bababa ang Bitcoin. So, mas lumaki pa yung talo mo if wala kang stop loss or malaki yung stop loss mo. And always set yung stop loss, no, kung saan magiging invalid ng trade. Then always mas mababa ang stop loss compare sa take profit. Dapat mas mataas yung take profit natin, no? Ito yung ginagamit natin trading tool sa TradingView, yung long position if mag-buy tayo. Then short position naman if mag-sell tayo. Ganyan. Pwede nyo yung gamitin sa TradingView for journalizing rin ng mga trades natin. So, okay naman sa iba. So, siguro, so sa problema ng echo is sa inyo yan. Baka siguro mas mataas yung volume nyo sa akin, pwede nyo babaan or mag-headset kayo.
Ulitin natin, Bitcoin, still bullish bias pa rin tayo if titingnan natin structure sa time frame na nasa bullish structure tayo, no? So, since previous market update, bullish bias tayo nung nag-hold above dito sa key level. And nakita natin structure ng Bitcoin ay nasa bullish market structure. So, right now, nag-form siya ng higher high, swing high, and possible potential na mag-form ng swing low or lower low dito ay higher low pala. Ipag-hold yan, possible mag-bullish move yan, i-retest yung high or break above sa high na yan, no? Then continue yung bullish bias basta mag-hold yung key level dito. So, nasa 4 hour time frame tayo niyan na. Same rin sa gold. Nasa bullish market structure tayo. Since recently nag-pull back, no? Recently nag-pull back ang gold. Right now, nag-form na siya ng bullish momentum, no? Pataas. Possible i-retest yan yung previous all-time high dito sa taas. And tingnan natin if mag-break out sa taas na yan and mag-create ulit ng bagong all-time high, no? Kaya if mag-sell ka, so pwede mo naman i-sell yung mga potential pullback move or profit taking, pero take note, nasa all-time high tayo na possible lumipad pa yan lalo. So, mas risky mag-sell, pero if mas experience ka, no, sa mga pullback move, no, against sa trend, against sa fundamentals, pwede mo naman i-trade yan yung mga sell setup, no. So, mas viable pa rin or mas better pa rin maghanap ng buy position kasi mataas yung market mas madaming opportunity ng buy setup kagaya kaninang umaga. Naman naman tayong nahanap na kung saan maganda mag-enter ng buy position, no? Masakit mag-sell. Yes, masakit if naipit, no, tapos wala pang stop loss, then patuloy na tumataas pa rin yung gold, no? Then wala kang set na stop loss, masusunog talaga capital mo, lalo na malakas ang galaw or volatile yung gold market, no? Masakit talaga yan if hindi ka nagsaset ng stop loss mo. Kasi most trader kasi nakikita nila yung gold is sobrang taas na. If titingnan mo yung monthly time frame, no? Tingnan natin sa hard time frame perspective, no? Most retail traders or mga technical trader, nakikita yung price ng gold ay nasa overbought level. Sobrang taas na ng gold. Sell tayo kasi sobrang taas na. Ayun yung logic. RSI nila, nakita nila nasa OB level na. Best time to sell na. Hindi nila alam is yung fundamentals ng gold ay malakas or strongly upside. Hindi nila alam kung bakit tumataas yung gold, ano yung fundamental reason bakit tumataas. So, dapat alam natin yan as a trader na hindi lang tayo dapat mag-base sa technicals, no? Hindi, wag lang tayo mag-base sa mga lines sa chart or mga technical indicators na nakikita natin. Kasi mostly useless yan if hindi mo alam yung fundamentals. Kaya maipit ka talaga dyan. As long as na bullish yung fundamentals, kahit yung panoorin mga previous market update natin, ilang weeks, ilang months na tayo, ilang year na tayo bullish bias sa Bitcoin, ay sa gold. Since 2000 pa lang, bullish bias na tayo dito. Then ilang months na yan. Then nakita natin, nagkaroon lang ng minor pullback dito. No? Then hindi nagbago yung sentiment natin na bullish bias tayo long term sa gold, no? As long as walang nagbabago sa fundamentals, ayun susundin natin kasi bullish yung fundamentals Bakit tayo magbabago? Then always adapt if merong profit taking dahil or hard time frame pullback dahil normal lang yan mangyari. Kaya last week nag-pullback, no? KL, reaction ng Fed rate cut. So minimal yung reaction yan unless if surprise rate hike sila or another rate cut, no, or mas mataas yung rate cut. So mostly
inline sa forecast yung expectation ng market. If inline, minimal impact dahil if same sa forecast yung actual data ng interest rate nila, minimal ang impact niyan dahil na price in na yung information eh. Yung rate cut anticipation na price in na yun ng market eh. Kaya nga lumipad na yung gold eh and bumagsak yung USD. Kasi na price in na nila yung rate cut eh. Before pa ng initial data release or before pa ng data release, lumipad ng gold. Kasi alam nila na mataas yung probability na mag-rate cut ang Fed. Based pa lang sa statistic, no? Himala na lang if hindi sila mag-rate cut, no? Which is low probability. Pwede mangyari yun pero low probability. Kaya if sa Thursday meron tayong interest rate decision, no? Possible mag-cause to ng profit taking sa gold kasi price in yung information eh. Then depende sa forward guidance ng Fed kung ano yung direksyon na gagawin nila based sa FOMC statement, no? Pero yung data na to, yung rate cut na magbabawas sila ng 0.25 basis points, no? From 4.50% to 4.25. If same pa rin yan, mostly price in na yan, kaya minimal impact lang sa market. Magbibigay lang dito ng volume sa market, no? Sa gold. If same lang yung forecast. So, ayun lang sa market update natin sa gold and Bitcoin, no? So, always adapt sa fundamentals and market sentiment sa USD dahil malaki impact niyan sa gold market, no? Then, always gamitin natin system natin, yung key levels, mga buy and sell signal, market bias, no? So, aralin natin yung trading course natin sa Discord.